Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to It's ngayon po ay October 29, araw po ng Miyerkules. At ngayong araw na ito mga kababayan, ito, tinuluyan na po ng ICI. Etong si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, former Congressman Elizaldico at si Mary Mitzi Calayon Uy. Itong former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at itong si COA Commissioner Mario Lipana. Ayan po yung mga sikat na personalidad na tinuluyan po, kinasuhan na po sila ng plunder, graft and bribery dyan po sa Office of the Ombudsman. Dahil po sa di umano'y pagtanggap nila ng kickback galing po sa anomalous flood control projects. So yan mga kababayan, sigurado iyakan na ang mga miyembro ng JIL dito. At maging si malamang etong si Eddie Villanueva. Kasi galit na galit po itong si Eddie Villanueva, yung tatay ni Joel nung sinasangkot yung pangalan ng anak niya. 'Di ba? Kahit dun mismo sa kanilang simbahan, sa kanilang kongregasyon ay binabanggit niya yung pagsangkot sa kanyang anak at talagang kanyang itinatanggi kahit si Joel Villanueva. 'Di ba nung anniversary nila talaga naman pong nagsalita etong si pastor at sabi niya wala siyang kinalaman at siya ay siniset up lang. Yun ang sinasabi ni Joel Villanueva. Pero nako, marami po kasi sa ating mga kababayan ang hindi na po naniniwala. Pasensya na po doon sa mga miyembro ng JIL, pero talagang ang dami na po sa ating kababayan ang hindi na po naniniwala dito kay Senator Joel Villanueva. At mas lalo na kay Jinggoy Estrada. Dahil sabi nga nila, ito yung senador na walang kasawa-sawa, mga kababayan. Walang kasawa-sawa. Nadali na dati sa PDAF scam. Tapos ngayon, ito, flood control naman. Nag-iba na nga ng style di ba? Dati talagang dinadaan nila sa bangko, ngayon cash na, cash to cash basis na para hindi masyado matrace. Pero mga kababayan, sabi ko sa inyo, wala pong baho na hindi umaalingasaw. Kaya kahit sabihin nila na wala silang kinalaman, nako, may usok po kasi. At kapag may usok, sigurado yan may apoy. Imposible namang umuusok tas walang apoy. So, ayan mga kababayan, si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, mas lalo na si Elizaldico. Ang balita ko kay Elizaldico, yung kanyang mga air assets, yung kanyang mga eroplano, yung kanyang helicopter, na mga kababayan, na itakas na sa ibang bansa. O ganyan katindi, si Saldico. Hindi kasi agad hindi agad pinigilan Hindi ko rin maintindihan sa ating gobyerno, bakit ganon? Nababanggit na yung pangalan, na-hold na yung mga assets, pero bakit ganon? Bakit yung kanyang helicopter ay mabilis na nailabas dito sa ating bansa? Sayang kung nakuha natin yon, di sana naibalik ng naibalik yung mga ninakaw na yon at sana binenta at na-convert sa cash. Para meron na namang nanakawin yung mga meron na naman nanakawin yung mga korap. Kaya grabe mga kababayan, maging si Bernardo, tapos itong si COA Commissioner, biro mo, Commission on Audit. Commissioner ka ng Commission on Audit, Mario Lipana. Pero imbis na ikaw ang audit sa mga masasama, sa mga korap, nakipagsabuatan ka, napakawalang hiya mo. COA Commissioner Mario Lipana. Grabe itong mga to. Ito mga kababayan, ito yung litrato na kung saan tinuluyan na. Ng ICI, sinampahan na sila ng kaso. Anong kaso to? Plunder, graft at bribery against dito sa mga nabanggit nga natin. Grabe. Ano na naman kaya masasabi rito ng mga nagtatakip dito? Lalong-lalo na yung mga didilis na yan. Okay, saka ito mga kababayan may papakita rin ako sa inyo.
Ito mga kababayan, ha? Ito po yung yan, pinicturean ko na para hindi naglalag yung ating screen kasi minsan mahina ang internet. So, ito mga kababayan, naririto po ang net worth ng mga ng mga senators mga kababayan, ha. Ito po yung yung nilabas po nila kasi ang kanilang mga salin. Ito, net worth of 28 Congress senators. Ayan, 21 po out of 24 senators ay naglabas na po ng kanilang statement of assets and liabilities. Yung kanilang salin. At tumalabas mga kababayan ng pinakamayamang senador ay si Mark Villar at ang pinakamahirap na senador ay si Senator Chis Escudero na meron lamang 18,840,082.62 pesos. Oh. Ayun mga kababayan yung net worth. Ibig sabihin po ng net worth, yung gross po, less po yung liabilities, ito na po yung net worth. So, 18 million kay Chis Escudero. Para imposible. Paano niya nga na-afford yung milyones na mga ipanimimigay niya kay Heart Evangelista. Oh. Ayan mga kababayan, sino ba nang una? Mark Villar. Ito mga kababayan, oh. Isa-isayin lang natin saglit. Mark Villar, magkano yung kay Mark Villar? Oh. Mark Villar, 1.26 billion. Oh, billion na po ang pinag-usapan dito, ha. 1.26 billion. Pangalawa si Raffy Tulfo, 1.05 billion. Yumaman to dun sa kanyang YouTube, eh. Ha? Yumaman to sa kanyang YouTube account. At syempre dun sa kanyang trabaho sa broadcasting ng mga nagdaang taon. Pero sa tingin ko, kumita to sa sa YouTube, eh. Grabe to, eh. Talagang sumikat si Raffy Tulfo. Minsan nga, pagka-upload pa lang niya, milyon agad, milyon. So, malaki po ang naitulong ng YouTube sa kanya. Okay, so, pangatlo si Erwin Tulfo na merong kalahating bilyon. 497 million. Grabe, yayamanin. Dati lang daw itong nagtatrabaho dyan, yung nag-TNT po ito sa sa ibang bansa, eh. Nag-TNT po sa Amerika. Ngayon, grabe, oh. Milyonaryo. Almost half billion pesos na ang net worth, 497 million. Sumunod, Mig Zubiri, 431. Ayan mga kababayan, 431.78 million. Camille Villar, ito anak ng bilyonaryo to. So, kay Camille Villar lang to mga kababayan, yung sarili niya. 362 million. Ping Lacson, 244 million. Robin Padilla, 244 million. Jingo Estrada, 221 million. Nasa na kaya yung kasama kaya dito yung yung 355 million ba yun? 355 million ba yun? Yung sinabi nila Bryce Hernandez na galing sa kickback, galing sa flood control project sa mga anomalya, yan po sa substandard. Ayun ang hindi natin alam. So, Lito Lapid sumunod, 202 million. Tito Sen, 188.8 million. JBRC, 237 million. Pia Cayetano, 128 million. Win Gatchalian, 89 million. Bam Aquino, 86 million. Loring Ligarda, 79 million. Rodante Marcoleta, 51.9 million. Joel Villanueva, 49.5 million. Grabe. Bongo, 32.431 million. Pero parang sa totoo lang Parang parang nabababaan ako dito kay Bongo, eh. 32 million lang talaga. 32 million lang ang net worth ni Bongo. Ewan ko kung totoo to, ha. Kiko Pangilinan, 26.7 million. Rizal Tiberos, 18.9 million. Mas lalong nakakaduda. Etong si Chis Escudero na merong 18.8 million. Kalokohan. Parang hindi naman makatotohanan. At hindi pa naglalabas etong tatlo, Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa at Amy Marcos. Bakit kaya? Bakit tayo nyo ilabas yung salin ninyo? Ikaw, praise the Lord. Alan Peter Cayetano,
Ba't hindi ka pa naglalabas? Bato, ba't hindi ka pa naglalabas? Aimee. Oh. Ay, pero may nabasa ako Pinakamaliit daw na na salin, yung net worth ay si Chis Escudero. Base doon sa naglabas na. Si Chis Escudero ang pinakamaliit na mahirap na senador. Hindi pa kasama yung tatlo. Pero si Amy Marcos daw ang pinakamababang senador. Si Chis Escudero ang pinakamahirap, pero si Senator Amy Marcos daw ang pinakamababa na senator. Alam nyo na yun. Alam nyo na yun, mga kababayan, Huwag nyo na ako pagpaliwanagin. Si Chis Escudero ang mahirap na senator, pero si Amy Marcos ang mababang senador. Ayan po yung sinasabi nila. At ito pa, dagdag ko na rin, ito kasi si Chis Escudero, hindi talaga pinaniniwalaan ng taong bayan Paano ka magiging pinakamahirap na senador? Ito, pakita ko sa inyo. Ayan mga kababayan, nakita nyo ba yan? Ayan po yung relo. Okay, ayan relo. Kaninong relo yan? Relo ni Chis Escudero. Isang relo. Ito, babasahin ko. Chis Escudero. Isang relo mo pa lang, halos kalahati na ng buong net worth mo. Ang Richard Mille, tama ba? Mille, tama ba pagkakapronounce ko? Richard Mille mo, na nagkakahalaga ng 10.5 million. Relo lang relo niya, yung Richard Mille. Nagkakahalaga ng 10.5 million, pero ang salin mo, 18.8 million lang. Kahit Richard Mille, hindi makakaikot sa bilis ng pag-iwas mo sa tanong, paano naging simpleng buhay kung ang pulso mo pa lang ay milyonaryo na? Relo pa lang, 10.5 million na. So, paano mangyayari na 18.8 million lang etong yung net worth ni Chis Escudero? So, yan mga kababayan, hindi po naniniwala ang taong bayan dyan kay Chis Escudero. At nako, eto mga kababayan, bilang pagtatapos natin, nakita nyo na ba yung Snow White and the Seven Dwarfs? Eto mga kababayan, ayan po ang bagong edisyon ng Snow White and the Seven Dwarfs. Ayan po. Ayan mga kababayan, Snow White, si Sarah. Wala to, nabubuang na ata. Sara Duterte. Sino-sino yung Seven Dwarfs? Dito, paikot yan Marcoleta, Bongo, Cayetano, Padilla, Chis Escudero, Bato de la Rosa, at Joel Villanueva. Ayan po yung Seven Dwarfs. Tapos siya po, si Sara, si Inday Lustay daw, sabi ng mga marites dyan. Ayan, Snow White and the Seven Dwarfs. So, ayan mga kababayan yung ito yung lumalabas po dyan sa social media. Kung ano-ano na lang kasi pinagagawa ni Sara Duterte. Ayan Di ba nag-TikTok pa yan? Wala na talaga, malala na ito. Pag yan naging presidente natin, kawawa tayo. Kawawa talaga ang Pilipinas. Nakakahiya. Nakakahiya po ang Pilipinas kapag ito naging presidente. Ayan Hindi katulad ng Presidente Bongbong Marcos Grabe pinarangalan si Presidente Bongbong Marcos. Magaling naman talaga Di ba? Eto. Wala. Wala po mangyari sa bansa natin kapag ito gusto nyo maging presidente. Yung mga utak didilis dyan. Wala. Kapag ito naging presidente natin, kawawa po bansang Pilipinas. Okay, so bilang pagtatapos, basahin ko lang ilang comment ng ating kababayan tungkol dito sa nangyaring paglalabas ng kanilang mga salin. Alright. Malinis dyan, Senator Raffy, dahil sa YT, etc. Malinis siya except iba dyan. Sabi ko kanina sa YouTube talagang kumita yan si Raffy Tulfo. Pero yung iba daw hindi nila pininiwalaan, lalong-lalo na itong kay Chis Escudero, kalokohan. Hindi ka panipaniwala, lakas mo manguto. Uy, nakakapang halatang mga DDS lineup. Ayan. Sabi pa dito, ang yayaman talaga ng politiko sa Pilipinas, nasa politika talaga ang pera. Pero kawawa ang mga botante.
magpauto pa tayo sa mga politikong kawatan. O ayan. Okay, so ilan po muna mga kababayan ang ating update. Tuniluyan na po, kinasuhan na sa ombudsman. Etong mga sikat na personalidad katulad ni Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at yung COA, kapal nung COA. Siya yung dapat na nag-o-audit, tapos sila pa yung sabuatan, kakapal na muka, titigas na muka, napakawalang hiya na itong mga taong ito. Sana tuluyan ng mapanagot, lalong-lalo na si Elizalde ko. Grabe. Tapos yung mga eroplano niya, yung kanyang helicopter, wala na, naitakas na mga kababayan. Naitakas na po. Grabe. Sana pagbayaran ninyo yung mga ginawa ninyong pagnanakaw dyan sa Kabanambahan. Pero nyo kami, naghihirap. Mga ordinaryong Pilipino, halos ilang beses na lang kumakain sa isang araw para makatipid. Para mapagkasya yung kinikita. Tapos nanakami lang ng mga hinayupak na yan. Pero inyo, lalong-lalo na yung mga nagbabayad ng tax. Nagagalit yung mga artista, lalaki ng tax na mga yan eh. Ako, laki din ng tax ko eh. Oh. Pero matas nanakawin lang. Grabe. Ewan ko. Sana sa birthday ko, kung di ba may panalangin sino ba yun? Yung isa sa GMA, sana raw mamatay na lahat ng korap. Ako, advance ko na. Sana sa birthday ko, masunog yung mga korap. Hindi yung ebidensya, kasi nagkasunog dati sa DPWH, di ba? Sabi ko, sana nasunog yung mga korap na lang, hindi na yung mga ebidensya. Grabe po talaga. Okay, so, yun lang po mga kababayan. Ngayon lang ako nakapag-upload kasi meron po kami pinuntahan kanina. Nandito pa rin po tayo sa Hong Kong. Siguro this is our second day. So, meron pa bukas. Tapos sa Friday po, Friday na po ng hapon, ay babalik na po ako ng Pilipinas para po makipagbardagulan uli. Diyan po sa mga korap, magnanakaw na politiko, diyan po sa ating bansa. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.